today ay first Sunday po ng August. So alam po naman natin na every first Sunday of the month, tayo po ay nag-held ng communion. So kanina umaga nagkaroon po tayo ng communion. So first Sunday of August, sabi nila August daw ay ghost month. No? Tama ba yon? Ghost month daw. Pero praise God kasi today, first day of August, marami sa atin hindi ghost Christian kasi nandito kayo today. Amen? Kasi pag ghost Christian, wala dito, no? Hindi natin alam kung nasan. So, ang ating pong message ngayong umaga is called Share Your Blessing. Pakisabi mo nga sa katabi mo, share your blessing. Amen. Pero this time, syempre, kakaiba, may konting twist tayong maririnig. Alam nyo ba na lahat ng kung ano ang meron ka today, okay, material, finances man yan, or whatever, ano man ang meron ka today, alam mo ba na hindi yan lahat para sa'yo? Some are meant to be shared. Okay? At yun po ang itinuturo sa atin ng Panginoon. Now, question. Meron ba dito na nag-pray ng blessing pero testing ang dumating? Sige nga, meron ba? Pray ka ng blessing pero testing yung dumating? Church, hindi po lahat ng blessing ay material. Alam natin yon. So, this time, it's different. Alam nyo ba na ang peace ay blessing din? Well, hindi mo mabibili to kahit na sang mall ka pumunta. Kahit marami kang pera, hindi ka makakabili ng peace. Amen. And even yung comfort, emotionally, spiritually, blessing po yun. At yun po yung pag-uusapan natin ngayong umaga na kailangan nating i-share. So, please join me and open your Bible in 2 Corinthians chapter 1, verses 3 to 4. Sabi po dito, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort. Pakisabi nga po, comfort. Who comforts us in all our afflictions, so that we may be able to comfort those who are in any affliction. Ayon. Church, this is one of the greatest tests. Blessing others while you are in your own storm. Alam nyo ba na ito ang isang pinakamahirap na gawin ng isang Kristiyano, ng isang mananampalataya? Yung kailangan mong i-bless, yung kailangan mong tumulong, pero ikaw kailangan mo din ng tulong. May nakakaranas ba ng ganon? Yung ikaw mismo may pinagdadaanan, pero kailangan mong tulungan yung taong may pinagdadaanan. Amen. So, what if I tell you that your greatest ministry, because comforting others ay ministry, your greatest ministry may grow out of your greatest misery. Because the comfort God gives you is meant to be shared. Yun po yung, alam ko maraming beses nyo na nabasa itong 2 Corinthians chapter 1 verses 3 to 4. So, minsan nagtatanong tayo sa sarili natin or others, tinatanong natin, bakit ba ganun ang nangyayari? I pray for blessing, pero testing yung dumating. Yung pala, may inaayos lang ang Lord sa atin. Yung pala, pine-prepare lang pala tayo ng Panginoon for His reason. Kasi, ang Panginoon talaga, He never moves without purpose and plan. So,
Your greatest ministry may grow out of your greatest misery because the comfort God gives you is meant to be shared. Everyone faces storms in life. So meron tayong, pag nanood ka ng news, di ba, nandyan, sunod-sunod na naman yung mga storms, kasi storm season tayo. Pero speaking spiritually, yung life natin, di ba, dumadaan din tayo sa mga storms. Sino ba ang hindi? Meron ba dito sa atin magsasabi na hindi siya dumadaan o wala siyang pinagdadaanan o minsan hindi siya dumaan sa pagsubok o sa storm ng buhay? So, some storms come through sickness. Diba? Some consider ang sickness ay storm. And some others, ang kanyang storm ay financial struggles. Yung iba naman, ang kanyang storm ay family problems or disappointments. O merong season na pakiramdam mo parang nakalimutan ka ng Diyos. So, everyone faces storms in life. Amen po ba? But there is a deeper test than simply surviving our storm. Ito yung test of faith. Test of faith is when you can still become blessing to others while you are personally going through pain. Di ba ang hirap? Church, di ba ang hirap nung ikaw mismo, meron kang storm, ikaw mismo merong pain, ikaw mismo may pinagdadaanan, pero kailangan mong i-bless yung ibang tao, kailangan mong i-comfort yung ibang tao. Kaya sabi ko, ito yung tunay na malakas eh. 'Di ba? If you can imagine yung ginagawa ng mga rescuers, 'di ba pag may mga yung aftermath ng earthquake, yung aftermath ng bagyo, yung mga rescuers, di ba, ito yung tunay na malakas eh. Kasi sila nga binagyo din eh. Pero kailangan nilang mag-rescue. Kasi I believe you will agree na it is easy to help others when we have enough. Di ba? Pagka sobra-sobra, madali tumulong eh. It is easy to encourage others when we are encouraged. But when our own heart is heavy, when our own prayers are waiting for answers, and yet we still choose to love, to serve, and to bless others, that reveals the depth of our faith. Kasi talaga naman, madali naman tumulong pag sobra-sobra ka. Pero kaya mo pa rin bang tumulong kung ikaw din ay nangangailangan ng tulong? And that's what the Bible teaches us. Ito yung tinuturo ng Panginoon sa atin. Because storm does not only test our strength, it reveals our heart. Diba? Sabi ko nga po sa inyo kanina, isa to sa mga greatest test of faith eh. When you can still become a blessing to others while you are personally going through pain. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, sino ba ang hindi dumadaan sa pagsubok? Some consider yung kanilang storm ay sickness. Some consider nila yung kanilang storm as financial struggle or family problems or disappointments. Or pakiramdam nila parang nakalimutan na sila ng Diyos. So I want to give you at least few points para mas maintindihan natin na yung storm na nararanasan natin ay hindi lang naman ito nagbibigay sa atin ng strength. Ito ay nire-reveal yung nasa heart natin. Okay? So number one, a storm does not cancel God's purpose for your life. Kagaya nga po, ulit-ulitin ko, sino ba dito ang hindi dumaan sa pagsubok at dumadaan kasalukuyan sa pagsubok? Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan nyo today, pero I'm sure malamang ikaw ay nasa process. Amen? And a storm does not cancel God's purpose for your life. Hindi dahilan na meron kang pinagdadaanan, may dahilan ka na para mag-quit. Amen? Kasi ang pinakamadaling gawin ay mag-quit. Ayoko na. Di ba? Ayawan na. Di ba? Di ko na kaya.
So, hindi nito kinakancel yung purpose ng life natin kahit may pinagdadaanan tayo mga kapatid. And one of our purpose in life is to love God and to love people. Di ba? Yun naman talaga. Sabi ng Matthew chapter 22 verse 37, di ba? Love the Lord God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And then next is love your neighbor. So isa to sa purpose ng life natin, to love God and to love people. Pero yung mga dumadating nga sa atin, mga kapatid, na mga problema, na mga pagsubok, naniniwala ko sa anak ng Diyos, all things work together for good. Lahat ng nangyayari sa life natin, everything happens for a reason. May kinalaman ito para sa ikabubuti natin. You remember the story of Joseph in Genesis chapter 50 verse 20? Sabi dito ng Bible, as for you, you meant evil against me, but God meant it for good. Di ba? So, dito, alam natin si Joseph the dreamer, siya mismo naka-experience siya ng betrayal, slavery, imprisonment, di ba? At kanino pa nanggaling yon? To his loved ones, sa kanya mga kapatid. Di ba? He had every reason to become bitter. Ganun tayo minsan, di ba? Meron tayong gina-justify natin. Meron tayong, sabi natin, meron akong karapatan. Di ba? Para maging bitter, para magalit, para gumanti. Di ba? Pero si Joseph, na-experience niya lahat. But when his brothers needed him, Joseph blessed them instead of seeking revenge. Kasi sabi ko sa inyo, nasa kanya lahat ng dahilan para gumanti. Pero mas pinili niya, di ba, na i-bless yung kanya mga kapatid kesa gumanti. Amen? Yung storm ni Joseph did not stop God's purpose. Kasi, many times, iniisip natin, Lord, sige, pagtapos na yung problema ko, pag na-solve ko na yung problema ko, then, pwede na ako mag-serve. Di ba? Pwede na ako pumasok sa ministry. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, church, paulit-ulit. Di ba? Kasi minsan ganun nakatwira natin. Sige, Lord, sige, lalapit ako sa iyo, magwo-worship ako sa iyo, magpe-pray ako sa iyo, magse-serve ako sa iyo, magche-church na ako lagi, Lord. Basta, Lord, pag sinolve mo yung problema ko. Di ba? Katwira natin yon. Amen? Pero si Lord iba eh. Di ba? Sabi ng Lord, hindi anak, mag-serve ka muna, mag-pray ka muna, mag-church ka muna, then isosolve ko yung problema mo. Baliktad tayo eh. Tayo, Lord, sige, solve mo muna bago ako lumapit sa'yo. Lord, sige, pag pinagaling mo ako, doon, mang-encourage na ako ng ibang tao. Sabi ng Lord, ne, mang-encourage ka muna, then pagagalingin kita. Lord, sige, when I have enough, doon, tutulong ako. Doon, magbibigay ako. Hindi, sabi ng Lord, magbigay ka na ngayon, and then I will give you enough. Kita mo yung pagkakaiba natin kay Lord? But God often uses people who are still in the process. Malamang, church, kaya nandyan yan, yung pagsubok na yan, that you are still in the process. Kasi nga, your pain can become a platform for God's grace. Hindi kasi waste sa Panginoon yung pain natin. Kasi nga, yan din yung gagamitin, kaya nga all things work together for good. Sabi dito sa Genesis 50:20, as for you, you meant evil against me, but God meant it for good. Yung pain mo, church, yan yung magiging platform ng Panginoon to extend His grace to other people through us. So, I'll give you more illustration. The comfort you receive from God during your storm becomes the comfort you can give to someone else. Kaya pala, nagpray ako ng blessing, testing yung dumating. Because the storms we walk through are not only about our survival. They are also part of God's preparation for ministry. Because comforting others, mga kapatid, is also a ministry. Because ministry is people. Kaya nga sabi, di ba, tunay nga mga kapatid, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Amen?
Do you agree? Wala talaga, hindi po pwedeng, kaya sabi nga, no man is an island, hindi po pwedeng ikaw lang nabubuhay dito sa mundong ito. Hindi po pwedeng kahit minsan hindi ka nangailangan ng tulong. At hindi rin dumating yung panahon na ikaw ay nangailangan ng tulong. People need people. Amen? So the storms we walk through are not only about our survival. Hindi lang pala para sa survival natin yung mga storms natin. Ito rin ay part ng preparation ng Lord para sa atin for ministry. Okay, so yung comfort, yung peace, yung strength and hope na pinupur sa atin ng Panginoon during seasons of suffering become the very tools na ginagamit din niya to help others when others face similar struggles. Yun pala yun. Kaya sabi nga, wag mong pagtakhan kung ikaw man ay dumadaan sa mga pagsubok. So when you experience God's faithfulness in your darkest night, you don't merely offer advice. You offer living testimony. Kaya 'di ba, madalas pag may kapatiran na lumalapit sa iyo, 'di ba? At humihingi ng mga advices, humihingi ng counsel, 'di ba? Dahil pinagdaanan mo yung sitwasyon na yon, yung mga words mo carry weight. Diba? Kasi ikaw nga pinagdaanan mo yun, naranasan mo yun, hindi siya theory. Diba? Mayroon kang personal na karanasan. Kaya pag merong kapatiran, merong ibang tao na nag-confide sa'yo, tinitingnan mo sa mata at sinasabi mo, alam ko sinasabi ko. Dahil pinagdaanan ko yan. At alam ko din, God is faithful. Amen? God is faithful. Look at you now. Di ba? Hindi ko alam kung anong pinagdaanan nyo kahapon o mga nakalipas na panahon, pero purihin ng Panginoon, nandirito ka pa rin today. Amen? Because God is faithful. Alam nyo ba, minsan, kaya talaga at church ministry talaga yon. Kaya itong message na to, wag mong pagtakhan. After this, wag mong pagtakhan na bakit meron kang mga pinagdaanan, tinulungan ka ng Panginoon na malampasan, yun pala, magiging ministry mo yan to others. Hindi lang naman yung pag-awit, yung pagkanta, yung pag-preach, hindi lang naman dito sa loob ng church ang ministry natin. Di ba? Because ministry is people. May mga tao na kailangan tayo, na kaya mo pala pinagdaanan yan, dahil sasabihin mo doon sa tao na yon, alam ko yung pinagdadaanan mo. At alam ko rin, faithful si Lord. Amen? At meron din naman mga tao, church, na alam naman natin, di ba? Alam naman natin, hindi naman natin lahat mahanapan ng kasagutan, yung mga katanungan natin. Yung mga katanungan ninyo, tanungin nyo ako, hindi lahat masasagot. Hindi ko alam. Pero isang bagay ang alam ko, faithful si Lord. Di ka pababayaan. Pero there are also people na hindi nila kailangan yung mga kasagot. Ang kailangan lang nila is someone who understands their pain. Di ba? You remember the friends of Job, di ba? Di ba? Ilang araw, 1 linggo ba silang nakaupo doon, hindi naman sila nag-uusap? Dinamayan lang nila si Job. Diba? They need someone who understands their pain and can point them to God who sustains them. So, your scars. Okay, sandali meron ba sa inyo dito na your physical body? Tingnan mo, meron ka ba mga scar? Meron kang scar? Tingnan mo, balikan mo, may mga scar ka? Meron ka? Mga scars yung sugat na gumaling and then nag-leave siya ng scar. Alam mo ba na yung scar na yan, evidence of God's healing? Di ba? Kaya may scar, kaya nandyan yan, nag-remain yan, pinapakita ng Lord na yan yung evidence na pinagaling ka niya. Amen? Your tears, sabi ko sa inyo, di ba? Yung mga luha natin, hindi yan masasayang. Because your tears becomes a language that hurting people recognize. Your story becomes a bridge that leads others to hope. Di ba? Yung story ng life natin, pag narinig nila, grabe, hindi mo alam yung katabi mo.
Di ba? Yung katabi mo, ang pogi, ang ganda, mabango, mukha namang strong, pero hindi mo alam kung anong pinagdadaanan yan. And, church, yung pinoproblema mo, na pinagdadaanan mo, hindi mo alam yung katabi mo, mas malaki pa yung pinagdadaanan yan. Amen? Grabe. Ikaw nga pinoproblema mo lang kung anong kakainin mo mamayang tanghalian eh. Yung iba nga, yung problema nila kung anong kakainin naman nila dahil di nila alam kung saan manggagaling. Tama? Hello? Dami-dami na nating problema sa mundong ito, grabe. Di ba? Problema mo sa pamilya, everything. Tapos makakarinig ka pa ng rocket na ilo-launch. So talagang, minsan hindi mo na maintindihan talaga nangyayari sa mundo, di ba? Pero alam nyo ba, mga kapatid, one of God's beautiful purposes in suffering, He transformed yung mga sugat natin, yung mga wounds natin into wells of encouragement. Kaya pala, last year, patong-patong yung mga problema, nalalampasan mo, mga pagsubok, yun pala magiging well of encouragement pala yun. Because the comfort we receive is never meant to stop with us. It is meant to flow through us. As God strengthens us, He also equips us to strengthens others. Church, isa sa ministry natin to, tanggapin nyo na talaga yun. Pero sa totoo lang, it's easier to say than done. Mahirap. Ang hirap maging nanay, ang hirap maging tatay, ang hirap maging kuya, ang hirap maging ate, ang hirap maging leader. Kasi they always look up sa iyo na parang you're always strong. Di ba? Ang hirap na parang ikaw hindi nila alam kung ano yung pinagdadaanan mo. Pero they come to you for comfort. And then ikaw naman ito, you share the comfort that you receive from God. And after naman na ma-share mo na-solve na yung problema niya, pagbalik mo sa sarili mo, ikaw na lang. Tama? Hello? Ikaw na lang, no? Wala ka nang kasama. Pero nandyan si Lord. Yun naman ang maganda doon. Ang promise ng Lord, I will never leave you nor forsake you. Again, in 2 Corinthians chapter 1, verses 3 to 4, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, all, not some, so that we can, yun ang maganda doon no? Itong praise na to. So that we can comfort those in trouble with the comfort we ourselves receive from God. Grabe. So, pansinin niyo po yung purpose sa passage na to. God comforts us so that we can comfort others. Amen? Kaya sabi ko, wag naman yung parang laging ikaw na lang ang kinocomfort. Di ba? Kasi ministry natin to lahat. Kaya nga tayo, body of Christ. Di ba? Nagpapalakasan tayo, ang sabi ng Book of Hebrews. Di ba? Palakasan tayo. Di ba? Kailangan natin ng bawat isa. Kailangan ko kayo, kailangan nyo din ako. Di ba? So, every trial becomes an opportunity to experience God's grace more deeply. And every experience of His grace becomes a ministry to someone else. So, if you are in a storm today, kung kayo ay magiging honest lang, church, if you are in a process today, if you are in a storm today, remember that God is not only bringing you through it. Tandaan niyo po yon. He is preparing you to become a source of hope for others. Kaya everything happened for a reason sa life natin, that all things work together for good to those who love the Lord and called according to His purpose. Lahat ng bagay na nangyayari sa life natin, church, may dahilan eh. May dahilan. Kaya pa even yung mga pain mo, kaya yung pain mo hindi sayang, yung mga luha mo hindi sayang yun. Diba? Because God is preparing you to become a source of hope for others.
The comfort you receive today may become the encouragement that saves someone from giving up tomorrow. What if? You never know. Yung testimony mo pala, yung life experience mo pala, yan pala ang dahilan para magpatuloy yung ibang tao. Tama? Nung narinig nila, grabe, ang dami mong complain. Pero nung marinig mo siya, mas matindi pala to, Lord. Di ba? Mas matindi pala yung pinagdadaanan nito. Di ba? Ako nga, ito lang, pero ganun pala siya. Pero ang Lord talaga faithful to sustain. Di ba? Nakikita mo. So dito, na-highlight ngayon ng goodness ng Panginoon. Through us, through you. So, agree ba kayo? Ulitin ko, church, yung comfort ng Lord sa life natin become the encouragement para iligtas someone from giving up tomorrow. Kasi marahil gusto na mag-quit. Marahil siguro marami nang gustong bumigay. Marahil gusto na sumusuko na. Pero yung testimony mo lang pala ang dahilan para magpatuloy sila. Kaya hindi masasayang, church, yung pain natin, hindi masasayang. Your greatest ministry may grow out of your greatest misery. Kaya pala ang tindi ng pinagdaanan mo. Kaya sabi ko, meron akong nabasa, sabi niya gano'n, the greatest battle in life, ibinibigay ito ng Lord to His greatest soldier. So kung matindi yung pinagdadaanan mo ngayon, matindi yung problema mo ngayon, God sees you as one of His greatest soldier. Tama ba yon? Pero sabi mo, Lord, pwede ba kanila na lang? Kanila na lang, Lord, wag na sa akin. Hindi. Kailangan talaga tayong patatagin ng Panginoon eh. Hanggat nandito tayo sa ibabaw ng lupa, hindi talaga natin ito ma-avoid. So, ang kailangan ng Lord, palakasin tayo. At pinalalakas siya tayo, also, to comfort others. Kaya ngayon, yung question mo na, Lord, bakit ganun? Bakit, bakit nag-pray ako ng testing, o nag-pray ako ng blessing, testing yung dumating? Yung pala, may pine-prepare ka lang ng Lord. May naayos lang ang Lord. Amen? And point number 2, a mature faith gives or shares even when it feels like you have nothing left. Okay, dito mo rin makikita ang maturity ng pananampalataya. Remember the story in 1 Kings chapter 17 verses 12 to 16. Ito yung story ng widow. Okay? During this time, yung widow, nagkaroon kasi ng famine. Okay? Tagutom. Ang natitira na lang niya sa bahay, handful of flour. Naka-experience na ba kayo ng gano'n? Pagbukas mo ng rep, tubig lang ang laman. Yung kahit anong inom mo, hindi ka mabusog. Naka-experience kayo ng gano'n? Hanggang napilitan ka na mag-fasting, di ba? Tapos, pagpunta mo ng ATM, pindot ka ng pindot. Wala na ang papel, wala pa lumalabas doon sa screen mo. Naku, talagang nothing left. Dito sa story nung widow, flour and little oil. Yung natitira. Just enough. Ito, sabi ng Bible, just enough para sa kanya at sa kanyang anak na kainin bago sila mamatay. Di ba yun ang sabi ng Bible? So, a mature faith gives. A mature faith shares even when it feels like you have nothing left. Okay, so, dito, sa alam natin from the story, konting flour, konting oil, enough na lang ito para makain nila, tapos mamamatay na sila, sabi ng Bible. Yet, God, ano sabi ng Lord doon sa babae? Ibigay mo kay Elijah yan. Lord naman, di ba? Ito na nga lang natitira sa akin, ibibigay ko pa, isi-share ko pa. Familiar kayo doon sa story? What if I tell you na kung ano ang meron ka ngayon, sa bulsa mo, sa bahay mo, whatever na meron ka ngayon is meant to share, and whatever na kung anong meron ka ngayon is potential for
abundance and increase. Anong sabi ng Lord? Anong natitira sa'yo? Flour at saka oil, kukonti na lang. Sige, bigay mo na lang kay Elijah. Igawa mo siya ng tinapay. Si Prophet Elijah, you remember the story? So, dito makikita natin, yung greatest test nitong widow na to was not giving when she had abundance. Kasi madali naman magbigay pag marami ka eh. Tama? Madali mag-share. Ano naman yun? Kung meron kang milyon, andali naman magbigay ng 5 piso doon sa nagpapaparking. Tama? Madali magbigay pag meron ka. So, her greatest test was trusting God, giving and sharing when she was empty. See? Di ba? Ang hirap nun yung wala ka na pero kailangan mo pa magbigay. Kailangan mo pa tumulong, kailangan mo pa mag-share. And sometimes, God tests us. Can you still worship when you are waiting? Sa answered prayer? Di ba? Makakapag-worship ka pa rin ba? May tataas mo pa rin ba yung kamay mo kahit na ang tagal ng kasagutan ng Panginoon sa prayer mo? Can you forgive when you are hurting? Hindi, pastor, hindi pa humuhupa yung damdamin ko. Talagang gusto ko pa siyang sakalin. Can you forgive when you're hurting? Can you encourage when you need encouragement? Wala nga, pastor. Paano ko siya ma-encourage? Ako nga, may pinagdadaanan din. Can you bless when you are also praying for a blessing? Church, take note of this. A faith that only gives when life is easy is not fully developed. Minsan, sa pag-share, minsan sa pagbibigay, hindi sa lahat ng panahon, komportable ka. Amen. Pakisabi nga sa katabi mo, hindi sa lahat ng panahon, komportable ka. Minsan, may mga panahon na walang-wala ka. Ibig sabihin nun, your faith is fully developed. Kasi pagka nag-share ka lang, nagbibigay ka lang, kung ikaw ay komportable, that's not faith. That's not faith. Di ba? Point number 3. Jesus is our greatest example. He blessed others while carrying His own cross. You remember the story in book of Luke chapter 23 verse 34. Father, forgive them for they know not what they do. Grabe naman, no? Jesus was betrayed, rejected, beaten, and crucified. Yet, habang siya nandun sa cross suffering, He was still thinking of other people. Diba, naisip niya pa yon habang siya beaten, betrayed, diba, dinuraan, niyurak yung kanya pagkatao, diba, pero nasabi niya pa, Lord, patawarin mo sila, hindi nila ang ginagawa nila. Naisip niya pa tayo. He forgave His enemies. And at the cross, anong sabi niya kay John? Take care of your mother. Pero iba pa yung naisip niya, hindi niya naisip na, paano kaya ako makakababa dito? Diba? And He promised hope to the repentant thief. So, the cross was His greatest storm. But it became the greatest blessing the world has ever received. Amen? So, if Jesus could bless others while carrying the cross, pwede tayong mag-asa Kanya for grace to bless others while carrying our burdens. Diba? So pwede nating hingin kay Lord, Lord, empower mo ko. I ask for your grace. Di ba? Na ako man mismo merong sariling burden, meron ako pinagdadaanan. So point number 4, your storm can become someone else's strength. Totoo po yun. If you look at your brother, if you look at your sister, di ba? And alam mo, kilala mo siya, alam mo yung pinagdaanan niya, at alam mo rin na nalampasan niya, church, God does not waste our struggles. Kagaya nga po nasabi ko sa inyo kanina, hindi sayang yung mga luha mo. Because it may become the words that comfort someone else. Yung naluluha ka dahil alam mo na hindi ka pinabayaan ng Panginoon. The battles you survive may become the testimony that gives someone else courage.
Di ba? Yung lagi mo sinasabi na, kaya mo yan kapatid kasi nalampasan ko yan dahil faithful ang Panginoon natin. Ngayon, ikaw naman, na kino-comfort, sabi mo, oo nga, kung nalampasan niya, malalampasan ko din dahil faithful ang Diyos natin. The prayers you prayed in the darkness may become the faith that helps someone else keep going. So sometimes, inaalaw ng Lord for us to go through storms, not only to strengthen us, but so that we become a shelter for others. Kaya yung nararamdaman mo, yung mga question mo, pag tinanong mo ko, hindi ko lahat masasagot yan, kapatid. Kasi hindi naman lahat mahanapan natin ng kasagutan. Pero uulitin ko, ako man mismo minsan tatanong ako, Lord, ba't ganun? Pero ako mismo hindi ko mahanapan ng kasagutan yung mga tanong ko. Pero isang bagay lang lagi kong iniisip at lagi pinapaalala sa akin ng Panginoon. I keep on trusting, I keep on believing God, even if I don't understand. Dahil alam ko, He's faithful and He will never leave me nor forsake me. Ganon din po sa inyo. Amen? May mga bagay na hindi nyo talaga maintindihan at maunawaan. But God is faithful. God is faithful. Hindi ka niya dadalhin sa isang sitwasyon para iwanan ka lang. Everything happens for a reason. Kagaya nito ngayong umaga, church, if you're in the process, if you're in storm today, hindi po masasayang yan. Pine-prepare ka lang ng Lord. Amen? So okay, so let's go doon sa practical applications natin. Hindi ko po alam kung ano ang mga pain ninyo, hindi ko alam kung ano mga pinagdadaanan nyo this morning. But don't let your pain make you selfish. Hindi. Sabi niya, saka na sila. Kasi sabi ng iba, papaano sila? Papaano naman ako? But don't let your pain make you selfish. Dahil ang tao ay hindi nabubuhay para sa sarili lamang. Kasi ang tendency ng pain, brothers and sisters, it can make us focus only on ourselves. Di ba? Pag tayo ay hurting, nagse-self-pity pa nga tayo eh. Pero hindi yun ay tinuturo ng Diyos sa atin. God teaches us to love beyond our own situation. Mahirap. Pero yun ang gusto ng Panginoon eh. At pag ginawa mo yun, tutulungan naman tayo ng Diyos. Number 2, continue serving even when you are struggling. Saka na, dami kong pinagdadaanan. Ayoko muna mag-church. Bakit, kapatid? Ayoko muna siya makita. Di ba? Makikita mo talaga siya. Amen. Hindi mo talaga, at saka ipapakita talaga siya ni Lord. Maniwala kayo sa akin. Lagi ipapakita, ipapasalubong sa iyo sa mall, makakasalubong mo sa kalsada, makikita mo sa church, mapapanaginipan mo. Totoo. Pero hindi naman si Lord ang gumawa ng pain mo, di ba? At hindi rin naman siya ang pinuntahan mo, di ba, si Lord? Amen? So continue serving even when you are struggling. Because your availability to God during difficulty can become a powerful testimony. Di ba? Yung alam ko, kilala kita. Alam ko, itong si kapatid na to, matindi to, may pinagdadaanan to ngayon. Pero kahit na struggling siya, hindi yan nakakalimot kay Lord. Patuloy nagsiserve yan. Di ba? So, yung ginagawa mong yan, nakaka-inspire ka sa ibang kapatiran. Nakaka-encourage ka. It becomes a powerful testimony. Tama? And share what God has given you. Tama naman. Sabi nga, we cannot give what we don't have. But share what God has given you. Maaring hindi pera. Sabi ko nga po sa inyo, hindi naman lahat ng blessing pera eh. Tama. Hindi naman lahat ng blessing material. Ang blessing pwede rin peace. Well, actually, ang peace nga is priceless eh. Di ba? Ano yung sabi nung meron daw isang mayaman? Na talagang sobrang yaman niya. Sabi niya gano'n, kung meron, bago ka mamatay, kasi mamamatay na siya eh. Sabi niya gano'n, kung meron kang kahilingan o meron kang gustong bilhin sa pera mo, di ba? Ano ang bibilin mo?
bago ka mamatay. Sabi niya, I'll buy more time. Eh, hindi naman tayo makakabili ng time. Hindi rin tayo makakabili ng peace. Kasi yung peace na yon, sabi ng Bible, walang pwedeng magbigay sa'yo nito kundi ang Panginoon lang. Share what God has given you. It may not be money. It may be encouragement. Share mo encouragement. Encourage one another. Di ba sabi ng Bible? Encourage one another. Huwag kayong magtalo-talo. Huwag kayong mag-away-away. Magpalakasan kayo hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Encourage one another. Diba? And then share what God has given you. It may not be money. Baka naman prayer. Kailangan itong kapatid na to ng prayer. So pray. Share kindness. Share forgiveness. Or simply being present for someone. Baka naman kailangan niya lang, alam nyo, minsan, kahit yung wife ko, minsan sinasabi ko sa kanya, Han, kunyari ako, meron akong, nasa labas siya, no? May attend lang. Yung sinasabi ko, yung kailangan mo, pero may i-attend ka eh. Okay. So, minsan sabi ko sa wife ko, pag meron din ako, kasi tao lang. Sabi mo sa katabi mo, tao lang. Minsan ako din naman, meron din ako mga struggles, meron din ako may pinagdadaanan din ako. Hindi nyo alam. Eh baka nga sabi ko nga, kung kayo may pinagdadaanan, how much more ako? Diba? Kung merong demonyong gumugulo sa inyo, gano'ng karaming demonyo gumugulo sa akin? Sabi ko sa misis ko, Han, magsishare ako sa iyo pero hindi ka magsasalita, makikinig ka lang. Yun sinasabi ko, simply being present for someone is sharing. Diba, nandiyan ka lang. Sige lang, nandiyan ka lang. Kasi pag nagsalita, ikaw kasi, diba, sana hindi na lang ako nagsabi sa iyo eh. Diba, may mga ganun, diba? Diba, pag meron kanyari, pinagsabihan ka, sister, brother, alam mo, ganito. Ikaw kasi. Nasisi ka pa, diba? Kaya minsan ayaw na nilang magsabi. Minsan, makinig ka lang. Kaya nga minsan tinatanong ko, ano ba gusto mo? Papayuhan kita o makikinig lang ako? Makinig lang. O sige, kinig lang. Gusto niya lang pala may kasama. Amen? Share what God has given you. It may not be money. It may be encouragement, prayer, kindness, forgiveness, or simply being present for someone. And remember that God sees your sacrifice. Church, every act of love done while you are hurting is precious before God. Matthew 25:40. Kapatid, Matthew 25:40. Paki-post mo nga yan. Parang hindi ko na isali yan dyan. Matthew 25:40. Because every act of love done while you are hurting is precious before God. Sabi po dito, truly I say to you, as you did it to one of the least of these brothers, ginagawa natin ito sa Panginoon. Sabi ng Lord, pag ginawa mo ito sa kapatid mo, kapwa mo, kapatiran, ginagawa mo ito para sa akin. Church, gawin natin para kay Lord. Gawin natin. Alam ko mas madali sabihin kaysa gawin, pero yun ang gusto ng Lord eh. Di ba? Yung comfort na, alam mo, ang maganda pa kay Lord, ito madalas na-experience ko. Yung habang ikaw ay may pinagdadaanan, pero on the other side, kino-comfort ka niya. Di ba? Habang may pinagdadaanan ka, inaaliw ka niya on the other side, binibigyan ka niya ng mga blessings, pero may pinagdadaanan ka. Di ba? Pinagagaling ka, gano'n. Kasi alam niya na everything happens for a reason. Because the greatest evidence that God is working. At church, tinan nyo to, very obvious ito. The greatest evidence that God is working in your life is not only when He removes your storm. Sometimes, the greatest evidence is when the storm is still there. Nandun pa rin. Hindi niya muna inaalis. But it cannot stop you from loving, from serving, and blessing others. Yun yung makikita mo na habang may pinagdadaanan ka, pero nakukuha mo pa din. Binibigyan ka pa rin ng kalakasan to bless others. Because
you and I, bilang anak ng Diyos, can shine in the sunshine. A true follower of Jesus Christ shines in the storm. Alam ko, hindi ko alam kung gaano ka kabigat, gaano katindi pinagdadaanan mo, but you can shine in the storm. Your storm may be testing you, but God can use your storm to bless someone else. Kaya mula ngayon, paglabas mo ng pintuan ng church na to, you may not wonder anymore. Magtataka ka pa ba? Hindi na. Kaya ka pala nandirito sa ganitong proseso, meron kang pinagdadaanan kasi piniprepare ka ng Lord for ministry. Di ba? Pastor, gusto kong pumasok sa ministry. Saan? Gusto ko po sa dance ministry. Gusto ko sabihin sa iyo ngayon, besides dance ministry, meron kang ministry. Ministry mo is to comfort others. Amen? Balikan natin yung 2 Corinthians chapter 3 verses 1 to 4. So, the next time na ma-encounter mo tong verse na to in the Bible, ano ang sabi dito? Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort. So yung nararamdaman mong comfort, di ba? Nung inayos ng Lord yung problema mo, nung pinagaling ka sa karamdaman mo, whatever struggles in life na inayos ng Lord, and then it gives you comfort because God is the source of comforts, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. So mga kapatid, ngayong umaga, ang pag-share ng blessing hindi lang naman pinansyal, hindi lamang material. You can also share comfort to other people. Look at you now. Tingnan mo sarili mo ngayon. After all na mga pinagdaanan na mga problema, pagsubok ng buhay, tingnan mo kung gaano ka katatag ngayon. At maraming salamat dahil nandirito ka today. Amen. Thank you for continually inspiring us. Ako, pag nakikita ko kayo, na-inspire ako, lalo na kung alam ko yung mga story ninyo, na-inspire ako, na-encourage ako. Yung presensya mo pa lang, na-inspire na ako, na-encourage na ako. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong mawawala sa church, huwag kayong mawawala sa cell group, kasi hindi mo alam, inspirasyon ka. Encouragement ka to other people. Huwag kang mawawala sa church. Kasi hindi ka nga nagsasalita, nakaupo ka lang dyan, pero nagmi-ministry ka. Oh, paano yun, pastor? Nagmi-ministry ka through your testimony. And people na-encourage at na-inspire. Amen. Kaya salamat sa iyo, kapatid. Nandiyan ka at patuloy na palakasin ka ng Panginoon. Pagpalain, malampasan mo lahat ng mga pagsubok na yan para isang araw, gagamitin ka ng Panginoon to comfort others. Share your blessing. Amen? Share your blessing. Ayos ba yun? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, share your blessing.